May mga aligasyon dito, ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso. Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander, Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz ano po siya? Commander ng ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nagparty po sa maximum compound. Hindi po sir, din po kami sa ano po sir, hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng ang tawag doon. Budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So hindi po siya totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga. Si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nagdisco po. Wala pong diskong nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations Standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po membro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag-donate ng mga laptops. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Nasaan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 na ata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Ipasok po yung mga pagkain po nila na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo na paano po yung nakakapasok online delivery? wala pong online delivery po, sir. Wala? Gaya po ng Batang Mindanao, sir, Hindi, diba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sawatan nyo. Di ba online delivery yun? O talagang Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya nila. Ang beer pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. So bawal ang beer? Bawal po yun, kontrabando. Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, yun po, sir. Yun nga po sana. Bintang sa'yo, hindi totoo. Yes, sir. I will take this opportunity po, sir. Total, nag-resign na po ako. Sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL.
Kasi yun po yung inayos ko po, sir, eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na Ano po yun, for the record? si Ma'am Kapanang, 1 year and 6 months na pong nakalaya po yung PDL natin. Hanggang ngayon yun po ang pumalit nandun. sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. 1 year and 6 months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. Nakapag-tamark na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya. Nakakulong na, abay 80 years old na po siya ngayon. So bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan Lahat mga po case. ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yun naman pala. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime, hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagkaipit-ipit. Kaya, ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi ng USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Salamat. Comsec, I understand that we invited the University of the Philippines here. Ano pong ASA Forensics? Any findings coming from the University of the Philippines? Yung sa bato, yung sa mass grave, may naging findings ba ho kayo doon? Kasi lumalabas, puro sa media reports tayo na nakaka-rely yung sa chicken bone nata ito. Good morning, Your Honor. So kami Thank you, po, Ms. Bautista. kami po kinontak ni DG Katapang para ho tignan yung septic tank kung merong mga human remains. At based po sa aming findings ay wala po. How many septic tanks were inspected? Bali, 2 na septic tanks yung titignan sana, pero inubos yung do sa first septic tank dahil yung tubig dumadaan, yung sewage from the first septic tank tutuloy do sa second. So walang Alin ba natagpuan. yung second? Yung basketball court? Yung basketball court. So wala doon sa basketball court. Wala po. So overall findings from the University of the Philippines, Walang human remains, whether bone or other human remains. or 2 septic tanks? In 1 septic tank. 1 septic tank. So hindi rin tayo klaro pa doon sa second septic tank kasi hindi nabuksan yon. Hindi na ho. Kasi ang sinasabi noon, inupuan din ng aso yon. Yun ang na-report sa amin, pero hindi na namin So na-witness. ibig sabihin, yun. pag inupuan ng aso, hindi rin that accurate. Meron po kaming na-observe na kasama ng report namin na yung mga aso, hindi niya ma-distinguish kung explosives or kung other. So parang hindi siya cadaver dogs. Ang expertise ng aso ay explosives. Expertise non-explosives, ibig sabihin, pag upo niya doon, may possibility na may explosive material? Hindi ho namin yun expertise. Pero yung hinahanap ho sana ay cadaver. Kasi kung if you're referring to explosives, methane gas, can that be considered as an explosive material? Yes, Your Honor. A septic tank is a Yes, septic tank meron is pong composed of methane. Yes, And Your Honor. methane is combustible. Kung naalala niyo pa, ilang taon na nakakalipas, no meron pa tayong quad cinema, sumabog po yung quad cinema sa ilalim because of methane. Because of LPG. Tama po, Your Nagkalo-halo. Honor. So, most probably, yun ang
na sniff ng aso. Pwede po, Your Honor. So can you furnish the committee a copy of your forensic We have report? already submitted it during the second hearing. Ba tayo? Comsec, meron ba tayong kopya? Ayun. Lesson number 4, Comsec. So, thank you for the support and efforts given by the University of the Philippines Forensic. Siguro, you should also forward a copy of your report to the Commission on Human Rights. Yes, we will, Your Honor. Salamat po sa Chairman. inyong pagtulong sa committee to. Senator Padilla, sir. Opo, Chairman, mas maganda po, yun po ang bigyan natin ng pagtulak. Yung patungkol po dyan sa pag-iimbestiga doon sa mga septic tank. Yun po siguro, General Katapang, ang bigyan po namin ng atensyon ng committee ni Chairman Tolentino sapagkat yan po ay matagal ng usap-usapan sa Bilibid yan. Na talagang yung septic tank na yan, may pagka-horror yan. Kaya mas maganda po talaga kung talagang bibigyan nyo ng permiso na magkaroon talaga ng investigasyon dyan. Kasi para po sa akin, itong kaso ni Michael Cataroha, ano na ito? Wala nang pupuntahan to, Chairman. Ayaw naman makikooperate ni Michael eh. Siguro doon na lang po tayo sa original na issue talaga. Yung issue dyan ay yung septic tank eh. Kaya po sana, sa tulong po ng University of the Philippines, malaman natin talaga kung meron ba talagang mga... Matagal ng kwento yan sa Bilibid na doon talaga ang disposal. So, yun po, Chairman. Maraming salamat po. Salamat, Senator Padilla. But we have the presence here of Coast Guard. Coast Guard? Yes, sir. Totoo bang hindi cadaver dogs ang inyo? Correction for the UP, sir. Our SAR dogs are for search and rescue and cadaver dogs, sir. They are not dual, sir. The So- Philippine Coast Guard doesn't do dual training for our search and rescue dogs, sir. Tatagalugin ko na. Yung aso nyo ba na K9 unit ay may kapabilidad na makaamoy ng mga bangkay, bungo, at kalansay? Yes, sir. So, hindi pinabubuluanan nyo yung sinabi ng University of the Philippines na hindi train yung aso nyo? Ang mga working dogs po natin, sir, is specifically po, sir, pinadala po natin doon, sir, or nag-conduct po, sir, ng paneling, sir, are search and rescue dogs or cadaver dogs po, sir. Hindi po sila dual, sir, na for explosive or for narcotics, sir. Nag-coordinate kayo sa University of the Philippines? Alam nila yon? Hindi ko lang po alam sa kung sino po yung kausap po nila nung time na yun, sir, na nagsasabi po, sir, na nagdudual po yung aso namin, sir. But the So- Philippine Coast Guard, sir, has no dual, sir. O cadaver dogs talaga Yes, yun sir. nyo? Ito na. So, UP, with all due respect, siguro, we should also respect the position of the Philippine Coast Guard na cadaver dogs to. Siguro, pag meron tayong mga, huwag naman mangyari, malalakas na lindol, ito ba yung gagamitin na mag-snip sa ilalim ng mga rubbles? Yes, sir. For the record, sir, all the working dogs were used during the search and rescue operation, sir, just like the Cessna at Bohol at in other areas po, sir. Sila po yung mga ginamit po natin, sir. Sa Abra? Yes, sir. Yung nag-retrieval po tayo, sir, ng mga bangkay po, sir, ng piloto, sir. Bumagsak sa Isabela? Yes, sir. Participation din po natin, sir. So, ito rin yung ginamit na aso? Yes, sir. So, sa palagay nyo, hindi magkakamali yung aso? Opo, sir. We're confident with our working dogs, sir. So, University of the Philippines, I think it should also be weighed and assessed considering the expertise of the Philippine Coast Guard at hindi naman natin minamaliit dahil marami. Yung ba nagpadala tayo ng aso sa lindol sa Turkey, aso ng ano yon? Kasama ba yung aso ng Coast Guard doon sa lindol sa Turkey? No, sir.